ating ating matunghayan na we are actually privileged because God had revealed the heights of attainment na kung saan ay maabot po natin yung kasukdulan dahil si Kristo po ay nagbigay ng halimbawa, no? Ang Diyos Ama nagbigay ng buo at hindi niya po walang reservation po, especially yung kanyang bugtong na anak. The only begotten Son that was actually given in order for us to have hope. Kaya ang merito po ng ating kaligtasan ay nasa kay Kristo lang po. Ano? Sabi rito, if ye shall ask anything in my name, I will do it. Ask, and ye shall receive, that your joy may be full. Ang John 14:14. Kaya nga po yung ating diwa po ng ating pananalangin sa mga oras na ito, the path to freedom from sin is through crucifixion of self and conflict with the powers of darkness. Let none be discouraged in view of the severe trials to be met in a Christian warfare. The Lord has pledged His glorious presence and sustaining power to those who trust in Him. Kaya nga po maabot natin yung sukdulan, yung tinatawag nating glorious life. That is the establishment of the kingdom of glory partially before Christ will come. Because if God's people are not glorified, then they will be consumed by the glory of the Lord. So before Jesus Christ comes, His people will reflect the fullness of His glory, mga kapatid. Dahil hindi po sila maka-gaze or makatingin sa liwanag ng kaluwalhatian ng ating Panginoon kung hindi po sila nabiyayaan ng kaluwalhatian niya. Efeso chapter 5 verse 27, that He may present to Himself a glorious church without spot, wrinkled, or blemish. Walang kapintasan po ang iglesia ng Diyos na maabutan po ni Kristo. Okay, kaya idalangin po natin na we can endure as the Philadelphian endure until the time na nagkaroon pa sila ng disappointment. Ano? They endure trials. They are being faithful. At atin pong hilingin sa Panginoon yung sustaining power na kung saan ay it will actually strengthen us firmly in the truth. We seek the Holy Spirit guidance para mananatili po na tayo'y gumagawa ng kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit ka, kami po ay lubos na nagpapasalamat at nagpapainanlang ng aming samutiling sa inyo na amin pong tinatanggap at kinikilala na wala po kaming kakayanan, wala pong merito ang aming mabuting gawa, kundi kayo po ang siyang gumawa sa aming buhay upang ang aming mga ginawa na may kabalalan dahil kayo po ang siyang nagbigay nito ay katanggap-tanggap at kapuri-puri at maabot po namin ang sukdulan ng kabanalan dahil lamang po sa inyong pinagkaloob. Salamat, Panginoon, sa mga provision na inyong pinagkaloob sa bawat isa, especially sa aming mga kapatiran, mga kapatid namin sa iglesia. Patuloy nawa na kayo po ang siyang mangusap sa kanila because we love them. We need to experience the love that had existed during the time of the Philadelphian church. Na kung saan, Panginoon, ang brotherly love nawa ang siyang manahan sa bawat puso na magkaunawaan po ang inyong bayan sa huling mga araw. Amin pong inaasahan na mangyari ang inyong kalooban, hindi ang sa amin. Ito po ay aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Okay. So dito po tayo mga kapatid, pagpapatuloy po ng ating pag-aaral
Sa ating mga kaibigan po na bago pa lang naka-attend po sa ating online, dyan po sa ating page sa SDA Online Study, we are welcoming you. If you have any comments, just comment and ask so that we will also try Pwede, to answer. Yes? Brother Glenn, pwede yung primero nga gi-screenshot nimo katong prophetic insight, pwede imong ibalik. Wala na ko na screenshot man God. Okay, dito. Ayan. Okay. Ito Okay. po. Okay, So thank this is you. Prophetic Insights on Philadelphia, the church that had endured patiently. Ano? So ito po Okay, yung thank ating you. title actually na Okay. pag-uusapan po. Ano? Okay. Now, dito po tayo sa ano po ang ating layunin. Bakit kailangan po nating pag-aralan ang Philadelphia? Okay? Ito po yung layunin ay ang mensahe sa Philadelphia ay nagpapahayag lamang po ng kanilang katapatan. The message to Philadelphia reveals a faithful church that had endured trials and remained loyal to Christ. This study aims to understand the historical and prophetic significance of Philadelphia, recognize the importance of patience, endurance, and faithfulness to God's Word. Examine the promises given to the overcomers and apply them to our lives. Claim the assurance of an open door that no man can shut. Ayan po mga kapatid yung ating layunin. Bakit pag-aralan po natin itong Philadelphia Church? Okay, ano po yung mensahe sa Philadelphia? Okay? Christ introduction. Paano po si Kristo nagpakilala sa Philadelphian Church? Balikan po natin na ito po ay ika-anim na iglesia. Atin pong napag-aralan ay Efeso, Smyrna, Pergamum, Thyatira, at Sardis. At ngayon po mga kapatid ay atin pag-aralan ang Philadelphia. Philadelphia is actually a brotherly, nanggaling po actually siya sa dalawang salita, no? That is actually Delphia. Philos means love, love of knowledge, okay? And then Delphia is actually, this is brotherly love, the love for brotherly yung relationship, mga kapatid, ano? So, sabi po rito, these things said he that is holy. Ito po yung pagpapakilala ni Kristo sa kanyang sarili, ano? Na kung saan ay mayroon po siyang mensahe na nais niya na malaman po ng kanyang bayan at this point of time, ano? Nasabi po rito, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, ng tapat, na, na may ano po siya, may hawak siyang susi. Anong susi po yun? Okay, dito po mapapansin natin na may significant po ito sa huling mga araw. Dahil ang katuparan po nito ay nasa atin sa huling mga araw. Okay? Sabi rito na he actually reveal himself o nagpakilala po siya sa kanyang sarili na he is holy. He that is true. He that hath the key of David. Bakit po kaya ginamit dito mga kapatid na may susi ni David? Dahil in the last days mga kapatid, God's kingdom will be established which under the name David. Okay? Kaya nga po ito'y propesiya. Nasabi nga po sa Zechariah chapter 13 verse 1. At tandaan niyo po mga kapatid ito, sa Zechariah, ito po ay minsan lang ginagamit at hindi nga po marinig masyado doon sa ating church, ano? Sa iglesia po ay kung tanungin mo niyo po ang mga pastor, itry niyo po, itry niyong itanong sa mga pastor kung ano ang kanilang pagkaunawa sa Zechariah chapter 13 verse 1.
Okay? Ang sabi po roon, in that day, there will be what? There will be fountain that will be open to the house of David. Mayroong tuburan, mayroong fountain, tuburan, na kung saan ay nandoon yung pagpapala. Anong pagpapalang yun? Patuloy po natin basahin doon na in that day, there will be a fountain that will be open to the house of David and the inhabitants of Jerusalem. So there is a restoration of God's people in these last days, that they will be restored for what? There is a fountain that will be open to them for sin and uncleanness. Anong ibig sabihin yan, mga kapatid? Na ang fountain na ito ay ang maghuhugas sa lahat ng mga kasalanan. Kaya wala ng kasalanan. Uncleanness. Ano naman ang uncleanness? Resulta ng kasalanan. Ano po ba yung resulta ng kasalanan? Karumihan. Ang karumihan na ito, yun po yung mga karamdaman at pagkamatay. Ibig sabihin, in the last days, there will be no more sinners and no more sickness. Maranasan po yan before darating si Kristo. It's a foretaste of heaven on earth. Yan po yung vindication ng character ng Panginoon. Alam po natin, mga kapatid, that Satan has usurped the dominion of the earth. Ito po ay inari ni Satanas, ngunit darating ang panahon that Christ will establish a kingdom. Kaya nga po, si Kristo dito nag-introduce na kanyang sarili sa mga taga-Philadelphia. Ano pong introduction niya? Siya'y banal, siya'y totoo, at siya ang may hawak ng susi ni David. Siya ang magabukas. Dahil dito po mag-uumpisa ang tinatawag nating pagtatayo ng kanyang tunay na iglesia. Napansin niyo po, mga kapatid, after the disappointment, ano po ang naitayo na iglesia? Di po ba walang iba kundi ang Seventh-day Adventist? Because at that time, William Miller is the preacher, but yet there are some Adventists that are with him. Kaya nga po, nandun sila Ellen G. White, sila Joshua Himes, sila Joseph Bates. So yun po yung mga pioneers ng mga Seventh-day Adventist. It is actually called the Adventism, the Advent movement. So Christ is introduced as the Holy and True One, holding the key of David, symbolizing his authority. Because in Isaiah chapter 9, verse 6, ano pong sabi doon? That there is a baby that will be born. And his kingdom and the government will be given to him. And his government will increase. That is verse 7 ng Isaiah 9. Ano? Kaya sa panahon ni Kristo, mga kapatid, he was not the king. He was the offering. He was the lamb. Siya po yung tupa. Siya po yung kordero. Kaya nung nabaptize po siya sa John chapter 1 verse 29, John the Baptist says, "Here is the Lamb of the Lord that will take away the sins of the world." So Jesus came at the first time as the Lamb. Pero ang sinasabi sa Isaiah ay his government will increase. And when will that happen? Kailan po mangyari yan? When his people will be cleansed. Kaya nga po, mga kapatid, mayroon pong fountain na bubuksan. Yan po yung ating mapag-aralan pa, no? Especially when we take up the study on the seventh seal. Marami pong misinterpretation po dyan.
sa seven seal, ano? Atin po yung pag-aralan, ano? The open door represents an opportunity for service and salvation that no one can close because Christ is the merit for salvation. Siya po yung may yabi. At matapag-aralan din po natin ito sa seven trumpets, ano? Sa seven trumpets, mayroon din po at the seven seal, matunghayan po natin na siya rin po ang may hawak ng yabi. Okay, the key of the bottomless pit. Tingnan po natin yan later, okay? Now, ano po yung condemnation? Mayroon po bang condemnation dito sa mga taga-Philadelphia? Okay, tingnan po natin. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door. May bukas. Kaya ito po yung tinatawag nating establishment of the kingdom of grace. Napansin niyo po mga kapatid, ano? Dahil makapasok na po ang kanyang bayan sa kanyang kaharian. Ang kaharian na ito ay kaharian po ng biyaya na Christ actually is giving the privilege for all to be righteous. Na makapasok po siya sa kaharian din ng katuwiran. Righteousness. Dahil ma-establish po yung kingdom of righteousness. Sabi pa po rito, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my name. So yan po yung nangyari dito sa mga taga-Philadelphian, bagamat nagkaroon po ng misinterpretation or misapplication of their study, they opened the book of Daniel. At yan po nabasa nila at napag-aralan po nila yung Daniel chapter 8 verse 14. Ano pong sabi sa Daniel 8:14? Unto 2,300 days, then the sanctuary shall be cleansed. Their understanding was, Jesus will come on earth because the sanctuary is on earth. Pero mga kapatid, ang misunderstanding and misapplication po nila na yung tinutukoy po na sanctuaryo ay hindi sa lupa. Ang sa lupa po ay shadow. Ang tunay na sanctuaryo po ay nasa langit. Kaya nga po, si Moses was given the instruction, Exodus 25 verse 9 o verse 8, na sinasabi po doon, build unto me a sanctuary that I may dwell in you. Yan po yung purpose ng sanctuaryo, that God will dwell to His people. Kaya nga po mayroong ceremonials. Yung ceremonials na yon actually tumutukoy kay Kristo na siya po yung alay. Kasi may alay sinunog sila, may alay na pinapatay, alay for sin. Yun po ay nagpapahayag na si Kristo'y mamatay para sa kasalanan. Yun po ang kanilang application doon na ceremonial po yan. Looking forward to the event where Christ will die on the cross. Once Christ died already on the cross, those ceremonials nawala na po. Okay, yun po yung sinasabi sa Colossus na it was actually nailed, na pinako sa cross yung kautusan. At dapat natin alamin na ang kautusan na pinako, mga kapatid, is not the Ten Commandments, but it is the ceremonial law that is against us. Bakit po? Dahil kung magkasala po ang tao, ay kailangan po siya magpatay. Okay? Yan pong seremonya nila noon na nagkaroon po sila ng mga handog, katulad po sa panahon ni Christ. Ano pong ginawa ng mga Hudyo? Nagtitinda sila ng mga ibon, nagtitinda sila ng mga karnero sa labas ng templo. Ang kanilang purpose, para madali sa mga tao na makabili at maka-offer ng kanilang handog. Dahil ang ibon po ay yun po ay kasama sa kanilang hinandog
pag mahirap yung tao noon, ay ibon ang kanilang alay dahil kailangan po na magpatulo ng dugo para mapatawad ang kanilang kasalanan. Ngayon, si Kristo ay dumating at sabi niya, anong ginagawa ninyo sa templo ko? Oh, nagkaroon ng, bagamat religious po yung purpose, ay yan po ay abomination sa Panginoon. Ganon din po ang nangyayari sa ngayon. Nagtitinda sa araw ng Sabat. Kahit sabihin natin, kwanto, libro to para sa ating pag-aaral, pero tinitinda. Yan din pong nangyari sa panahon ng mga Hudyo. Nagtitinda po sila para panghandog. Kaya binaliktad ng Panginoon ang kanilang mga tables, ang kanilang mga mesa, ang kanilang mga tinda. Ayun po mga kapatid ay hindi sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga po, itong biyaya na pinagkaloob ni Kristo ay bukas po na walang taong makasara. Okay? So yun po yung open door to the kingdom of God, yung kingdom of glory, ang kingdom of grace. Biyaya po mga kapatid. Ano pong promise? Ang promise po ni Kristo sa mga prosecutor. Okay? Persecutor, sorry. Persecutor. Verse 9, behold, I will make them of the synagogue of Satan, which say they are Jews and are not, but do lie. Behold, I will make them to come and worship before thy feet and know that I have loved thee. Ito po yung kagandahan na kung saan ay yung bayan ng Diyos at that moment, mga kapatid, ay nagkaroon po ng katapatan. Dahil talagang bininta po nila yung kanilang ari-arian just to wait for the second coming of Christ. No? Those who oppose the faithful will one day recognize God's love and favor upon His true followers. Kaya mga kapatid, ang Panginoon ay talagang sa panahon po ng Philadelphia, ng Millerites, ay sila po ay naging tapat, na pinagbinta po nila lahat ng mga ari-arian nila. Katulad po kay Hiram Edson. Yung kay Hiram Edson, mga kapatid, ay malawak po ang kanyang cornfield. Pagkatapos po ng pangyayaring yon, ay binalikan niya po yung cornfield niya at nagkaroon po siya ng pagbulay-bulay. Nanalangin siya sa Panginoon, ano kaya ang kahulugan? Bakit na failure kami? Na failure yung pagkaalam doon sa katotohanan na darating po si Kristo. Bakit they are failed in understanding that? Pero ang kagandahan po sa kanila ay nagpatuloy sila. They are faithful. Kaya ang mensahe po para sa atin din, kung ating natagpuan ang liwanag, be faithful. Magpatuloy. At huwag po ma-discourage. Okay? Kaya nga po, si Hiram Edson ay pinakitaan po ng Diyos ng vision. Ang vision niya po, mga kapatid, ay ang kahulugan pala ng vision na yon, ng pangyayaring yon, ay mayroong door, mayroong bukas na pintuan. Mababasa po natin yan sa pag-aaral natin sa Revelation chapter 4, 5, 6, 7, 8. The seventh seal. Okay? May door po doon na bukas. Yan pong ating pag-aralan sa sunod pa na linggo, mga kapatid. Kasi sa next week ay culmination of our study on the seven churches. Sa Tuesday, pag-aralan po natin Laodicean. And then yung Wednesday, pag-aralan po natin yung significance of seven. Bakit binabanggit yung seven? And then, yung pang Thursday po natin na pag-aaral next week ay the great controversy in the seven churches. And then, next week, sunod niyan mga kapatid, how to understand
The Book with the Seven Seal. Ayun po, yun na yun po yung series natin. It will be announced in our platform or in our FB page, mga kapatid. Kaya abangan nyo po, mga kapatid. Those who are continuing following our Facebook, actually, there are actually sponsors that will give you yung appreciation. May mga appreciation po tayo na nagpapasalamat po tayo na you are following our program, ano? Para din po ito sa kapakinabangan po ng ating spiritual na buhay. Ano po? Okay. So dito po tayo sa pagpapatuloy na Christ promise for patient endurance. Na kung saan ay sinabi nga po rito na dahil po sa kanilang faithfulness hanggang sa wakas po ay na talagang naghintay sila, because thou hast kept the word of my patience, I also will keep thee from the hour of temptation which shall come upon all the world to try them that dwell upon the earth. So there is a test that will actually experienced by God's people. If not to those who are Millerites, but it is also connected in our time today. A promise of divine protection during the trials. Kaya nga po, kung darating man ang mga trials sa ating buhay, just trust the Lord. He is the God who is faithful. Alam niya po ang kanyang ginagawa o bakit pinahintulutan ng Panginoon na mangyayari ito? Because He is also what? Trying to purify. Yan po yung sinasabi sa Laodicean Church. Ano? Atin po yung pag-aaralan sa Tuesday. Ano? So just wait for the right time para maunawaan po natin yung mga punto noon. Okay? And then, faithfulness to God's patience results in deliverance from the great test. Mayroon pong malaki, mga dakilang mga pagsubok na tayo po ay subukan. No? Okay. Ano pa po, mga kapatid? Sa verse 11 ng chapter 3. Ano pong sinasabi? Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly. Hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Ano po may ibig sabihin nito, mga kapatid? This is a call. Panawagan po, mga kapatid, na remain, na mananatili, steadfast, na talagang tayo po ay dapat hindi tayo magulumihanan, ano? Hindi tayo ma-discourage. Dahil ang Panginoon, mga kapatid, ay nandyan. He will actually, He is faithful to fulfill His promise, mga kapatid. Na kung saan ay ito ay isang panawagan na mananatili tayong matatag, mga kapatid. Na kung saan ay matatag, natiyakin natin na walang sino man ang kukuha ng ating spiritual na gantimpala. Ang gantimpala na ito, mga kapatid, ay individual. Hindi po siya corporate, ano? Kaya bawat isa sa atin ay may sasagutin, may pananagutan. Kaya wag po tayong magtiwala lamang sa kung ano ang sinasabi ng tao. Let God reveals it to you. Ipanalangin, idalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat dahil may ginamit kang tao. Ngunit ako'y hindi nagtiwala sa kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, huwag kayong magtiwala sa tao. No? Magtiwala kayo sa salita ng Panginoon. Kung salita ng Panginoon ay hinihayag, yun ang paniwalaan. Huwag nang sabihin, saan ang galing yan? So, minsan, mga kapatid, ay tinatanong po talaga ng tao, ano, ay hindi sa atin galing yan. Hindi galing sa pastor yan. Hindi galing sa ganito. Sa church natin, hindi galing ganun, mga kapatid. Ang problema po ay hindi nila kinilala kung ito po ba ay sa Diyos o sa tao. Okay? Ano pa po ang verses 12 to 13? Ang sabi po dito sa Revelation chapter 3,
verse 12 and 13. Ito po ay kasama sa mensahe sa Philadelphia. Him that overcometh, siya na nagtatagumpay, ang magtatagumpay ay gagawin kong isang haligi. Ano po sabi dito? Him that overcometh will I make a pillar in the temple of my God. Ang tanong nga ngayon mga kapatid, sino po bang pillar natin sa Seventh-day Adventist? Di po ba ang mga pioneers na sila'y kasama doon sa Millerites? Naunawaan yung mga kapatid, ano? Yung mga kasama doon sa Millerites movement, mga kwan po yun. Actually, 30 lang ang natira. No? Ngunit ang ilan sa kanila ay naging pillar. Haligi. Ibig sabihin sila ay naging kasama po sa pagtatayo ng templo ng Diyos. Iglesia. Yung Seventh-day Adventist. Kasama po doon sila Joseph Bates, sila Joshua Himes. Si Joshua Himes, mga kapatid, malaking contribution din po. Bakit po? Dahil siya po ay naging publishing editor at siya po ang nagsuggest. Nagsuggest po siya kay William Miller na sabi niya ay kulang yata ang taon ng ating pag-aaral na ito. Kasi they have their own may una po silang tinawag na prediction. 1843, darating si Kristo. Kaya ang ibang mga Seventh-day Adventist, they attack. Mali naman nagkamali si William Miller. Kasi ang sabi niya, 1843 daw, darating si Kristo. Pero binago po yun. It was changed through the suggestion ng mga kapatiran noon. Joshua Himes is one of that. Nasabi niya, I think we lack 1 year. Kaya they extended it and becomes 1844. So 1844, October 22, there is an exact date where they actually reckoned the time. Kaya nga po sila ay naging matatag, patiently endure until the time of the disappointment. So sila po ay matapat, Bagamat nagkamali, pero kasama po yung mga kapatid sa buhay na mayroon pong realization. Kaya yung 30 nananatili nananalangin. Nanalangin sila mga kapatid after ng disappointment. Kasama na po doon si Hiram Edson, Joshua Himes, Joseph Bates, yung mga kwan po, yung mga pioneers, doon po yung panalangin nila at yun po nagkaroon ng vision si Ellen G. White, December 1844. Yun po yung first nagkaroon po siya ng vision na there is actually an entrance. Si Kristo po ay pumasok sa most holy place in heaven. Yan po yung pag-aralan natin sa chapter 4 ng Revelation. Okay, now, tingnan po natin dito mga kapatid yung gantimpala sa mga nagtatagumpay. Ano po yung gantimpala? Ang gantimpala po ay sila ay maging haligi. Sila founder. Founder po ng iglesia. Na ito po ay kumakatawan sa lakas, katatagan, at permanensya sa kaharian ng Diyos. Ipapasak ko sa Kanya ang pangalan ng aking Diyos. Ibig sabihin, yung stamp of approval by the Lord ay nandito sa Kanyang iglesia ngayon. Dahil ang huling iglesia na tinayo po ay ang Seventh-day Adventist. During the time, Millerites po yun. Yun po yung Adventist movement. Pero ang kanilang araw ng pangilin ay araw ng linggo. Kaya nga po yun pagkakaiba, na mayroon pa palang katotohanan na hindi nabunyag. Kaya doon po pinaunawa ng Panginoon at binasa po nila yung Revelation chapter 10 verse 11. At mapag-aralan din po natin yan sa serie natin sa chapter 10. Kung doon na po tayo sa chapter 10. So dito po sinulat din po rito, sabi rito, a pillar represents strength, stability, and permanence in God's kingdom.
I will write upon him the name of my God and the name of the city of my God, which is New Jerusalem. Ano pong ibig sabihin nito, mga kapatid? Na yung isang bagong pagkakilanlan kay Kristo ay mamamayan sa bagong Jerusalem. Ibig sabihin, mga kapatid, na sila po ay kasama. Okay? Bagamat sabihin natin, mayroon pong panawagan si Ellen G. White. Sabi niya, let us strive with all the power that God has given us to be among. Pag sinabi po nating among, ay kabilang. Pero ang sinasabi dito, mga kapatid, yung mga namatay, dahil itong mga taong ito sa panahon po ng Philadelphian Church, ay namatay na po sila. Paano po sila maging haligi? Hindi po ba? So sila po ay naging haligi because they are actually contributing to the establishment of the Seventh-day Adventist. Kaya nga po may mga pioneers tayo. Who was the first president of the General Conference? Sino po kaya nakakaalam? Ha? Ang unang presidente po ay si John Byington, na kung saan it was 1863, where the name of our church had been named. Pinangalanan po ang ating iglesia, 1863. Ibig sabihin, mga kapatid, ilang taon po yun? So, it is a growing church na kung saan yun po ang ating makikita. At atin pa po yung dagdagan sa pagpapatuloy po ng ating serye. No? So, may kasama po siyang kasaysayan. Kung ano nangyari po sa panahunan ng disappointment at ang panahon po ng pagpasok po ng bagong iglesia, na itayo na iglesia, na kung saan itong mga kasama sa Philadelphian Church at that time ay naging pillar of the establishment of the church, the Seventh-day Adventist. Kaya sabi rito, a new identity in Christ and citizenship in the New Jerusalem. He that had an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Katulad mga kapatid, ano? Sa unang mga churches natin na pag-aralan, mga kapatid, ay ganon din po ang sinasabi. Ang sino mang may tainga, yung may pandinig ay makinig. Ibig sabihin, mga kapatid, mayroon tao na hindi talaga nakikinig. Bakit sinasabi po yan? Ano? Kaya ito ay paalaala na there is a final call to listen and heed the message. Dahil mayroon pong tinatawag na pagtatayo ng tunay na kanyang templo. This is actually the third temple spiritually. Third temple. Ang second temple kasi, mga kapatid, ay naitayo po yan sa panahon ng kay Cyrus, ano? Kaya nga po mayroong propesiya ang karamihan po ng mga evangelists at saka mga Christian religion right now that they are looking at the antitypical Cyrus. That there is a third temple that will be established secretly now in Israel. Atin po yung pag-aralan sa current events. Okay? Okay. Now, dito po tayo sa pagpapatuloy ang prophetic significance ng Philadelphia. Ang makasaysayang or prophetikong kahulugan ng Philadelphia sa kasaysayan po. Okay? Tingnan natin. Philadelphia represent what? Ano pong nagre-representa ng Philadelphia? The faithful believers during the Great Awakening and early Advent movement. So yun po, mga kapatid, yung kahulugan ng Philadelphia. Na kung saan ay yan na po ay makasaysayan na kanilang pagtayo, na sila po nagkakaisa at nagkaroon po ng magandang samahan, na kung saan ay brotherly love nga po. The open door refers to Christ's entrance into the most holy place in 1844 and the beginning of the investigative judgment. Ayan po, mga kapatid. So this is an introduction para doon sa chapter 4.
Chapter 4 kasi mga kapatid, talagang doon natin matunghayan kung ano po ang nangyayari at mangyayari po sa hinaharap. They were tested but remained faithful, preparing for Christ's final work. Mayroon pong finale na gawain ng ating Panginoon. Yan na nga po yung investigative judgment for the dead and the living. Dahil mayroon pong gawain na gampanan po si Kristo, bagamat sinabi niya po nung namatay siya. Di po ba? Ano sabi niya? It's finished. Natapos na. Ibig sabihin, ang natapos ng binanggit niya ay yung kanyang dugo na naibuhos na para mabuksan at makapasok po ang kanyang bayan. Ibig sabihin, there is a renewing covenant that is going on na kung saan ang kanyang bayan na tumanggap sa kanya ay magkaroon po ng kaligtasan sa merito ng kanyang dugo, mga kapatid. Yan po yung biyaya. Yan ay the kingdom of grace was open to all. Kasi once and for all, Christ died on the cross. Titus chapter 3, verse 5 to 7. Na namatay po siya once and for all para sa lahat po yan. Okay? And now, God opened doors for His faithful people. Sabi po rito sa Testimonies. Testimonies for the Church, Volume 7, 245, paragraph 1. Sabi po, true workers walk and work by faith. Ang mga tunay na manggagawa ng Panginoon ay lumalakad at gumagawa ng may pananampalataya. They're working through faith. Na kung sana ay ito nga po mga kapatid yung talagang binubuksan ng Diyos ang mga pintuan para sa kanyang matapat na tao. Nabukas ngayon mga kapatid ang pagtatayo ng kanyang kaharian ng katwiran para makita kung sino yung banal at yung hindi. Kaya nga may probationary time. Pero hindi masyadong napag-uusapan ito mga kapatid. Na He will establish His kingdom of righteousness. Kaya nga po ibinigay ang mensahe noong 1888. Di po ba? Nang mensahe po ni Jones and Wagoner was actually the righteousness of Christ or Christ our righteousness. Pero tinanggihan. Kaya nga po nagsabi si Ellen G. White na sana 2 years after that ay nasa kingdom era na. Pero dahil ni-reject ito, ay babalik sa wilderness for 40 years. Kaya nga po mula noong 1890 hanggang matapos po yung 40 years, that was 1930, walang bagong mensahe na dumating sa ating iglesia. So there was a wilderness in a church. Walang mensahe po na bago na binabalik po ng Panginoon kasi tinanggihan yung fourth angel's message. Yan pong sinabi actually sa early writings 277. Ano pong sabi doon? There's a mighty angel that will give force and power to the third angel's message, and it will swell into a loud cry. Ang tanong mga kapatid, nagkaroon na po ba ng loud cry? Wala pa. Bakit? Tinanggihan yung 1888 message eh. Ngayon bumalik noong 1930, ay ngayon may sinabi din sila Iwan, it will ridiculed, it will be criticized. At yan po ang sinabi niya sa Testimonies for the Church, Volume 5, 217. Na sabi niya, ang mga testimonya ay hindi binabasa. Was unread, unappreciated. Ngunit ang pag-asa mga kapatid nandyan pa rin, ano? Kaya mapag-aralan natin yan next week, ano? Sometimes they grow weary, which with watching the slow advance of the work, when the battle wages strong between the powers of what?
Power between good and evil. Kaya may controversy. Kaya nga po sabi ni Ellen G. White, strive with all the power. Kaninong power, mga kapatid? No, hindi sa atin. It is God. Strive with all the power that God has given us to be among. Ibig sabihin, we are striving to be among. Kung hindi mo makaya at namatay ka, ang mangyari po doon, sabi ni Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume 7, page 17, paragraph 4, na He will let those people to rest in their graves. But when the call comes, they will take the work once more because there is a work to be finished. And the stone that will smote the image became a great mountain and filled the whole earth. Yan po yung tumbok nun, yung kaharian ng Panginoon. Na kung sanay, yun po yung pagkwari ng kanyang bayan dito po sa kanyang iglesia. The mountain. Dahil ang stone po sa Daniel 2 ay nanggaling po saan? Mountain. The stone was cut out of the mountain. Kaya sabi po rito, through the mist with which Satan has surrounded them, they will see the shining of the bright beams of the Sun of Righteousness. Kaya mga kapatid, habang hindi pa po nakikita ang lubusang katwiran ni Kristo, hindi magkaroon po ng mga kapatid ng loud cry. Kasi ang loud cry, mga kapatid, handa na po ang kanyang bayan. Nasilyuan na po sila. They will not be affected by any dangerous schemes of Satan. Dahil sila po ay maging victorious na. They will be the stone that will smote the image, and the stone became a great mountain dahil sila po ay maghahayag ng mensahe at great multitude will follow, and even nations will invite nations. Saan mababasa? Isaiah chapter 2 verses 2 to 4, Micah chapter 4 verses 1 to 4. Yan po yung mga babasahin natin. Na sinasabi po doon sa propesya that God will establish the mountain on top of the mountains. Ibig sabihin, itataas ng Panginoon ang kanyang iglesia in the last days. Okay? Now, God, ito po yung pagpapatuloy sa Testimonies for a Church, Volume 7, 245, paragraph 2. Work in faith and leave results with God. Yan po yung ginagawa natin, mga kapatid. Now, we are just presenting the truth virtually. And we are letting God to work. Dahil may mga tao po na kanyang hihipuin. Katulad po sa ating kapatid na Brother Marshall, bagamat sa umpisa ay talagang nagkaroon po ng agam-agam na para bagang, sabi niya parang iba ito Ayaw niyang pakinggan. Ilang sandali lang yun, ilang mga araw lang. Ngunit ang Panginoon po, mga kapatid, ay mangusap na talagang dapat maunawaan kung bakit, ano bang dahilan? Bakit may mga mensaheng ganito? Because God wanted that His people will be what? Revived. Sabi pa po rito, at times it may seem that you cannot succeed. Minsan, Brother Marshall, maramdaman natin na parang hindi ako mag-succeed nito. Parang nagdadalawang isip ako kaya patuloy po lamang, mga kapatid. Focus sa Panginoon. Sabi pa po rito, but work and believe, putting into your efforts faith, hope, and courage. After doing what you can, wait for the Lord, declaring His faithfulness. Because if you are faithful, the Lord is more faithful than you, and He will bring His word to pass. So whatever you have learned from the scriptures, believe and trust in it, because God will bring it to completion. Wait, not in fitful anxiety. Huwag po tayo maghintay na
Parang may agam-agam pa, no? Parang doubt pa tayo. Kailangan po ng full surrender, trust in the Lord. Sabi nga po rito, but in undaunted faith and unshaken trust. Hindi siya mawawala, hindi matinag na pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Yan po ay mababasa. Testimonies for the Church, Volume 7, 245, paragraph 2. Okay? Ano pa pong karagdagan? Sa page 245. The Lord opens ways before those who will serve Him. Ayan, Brother Marshall, ano? The Lord opens. Ang Panginoon po ay bubuksan niya. Ang ano? Mayroon siyang bubuksan. Ano? Para sa mga taong maglilingkod sa Kanya. When we are willing to be guided by Him, He will lead us in safe paths. So wag na tayong magkaroon ng agam-agam na paano ba itong gawin ko? Itong ganito, ganiri. So minsan mga kapatid ay naging nag-rattle tayo. Ano bang tama? Ano bang mali? Kung nakita po natin na tama, go! Go for it. Be positive in it. Trust in it. At leave the result to the Lord. Kung iyong pinanampalatayanan, kung iyong pinagkatiwalaan po yung salita ng Diyos, then God will fulfill whatever you have trusted Him. Philadelphia's open door represents opportunities given to the faithful. Kaya ang connection po ng Philadelphia sa ating church gives us hope that we need to endure patiently as well. That there was an open door that Christ is actually giving chances. Kasi mayroon pong investigation. Mayroon pong judgment. When the judgment will be declared and pag matapos po yung judgment, ang verdict ang kasunod. May hatol na. Anong hatol? Ang matuwid, maging matuwid pa, ang mga masama, magang mamasama pa. So ibig sabihin mga kapatid, that is already the kingdom of righteousness. The righteousness of Christ reigns on earth. And that is a fulfillment of Daniel chapter 7, verse 27. That the kingdom will be established under the dominion of heaven. Nangyari na po ba? Hanggat hindi pa po mangyari ito, we are still waiting for that, mga kapatid. Kaya, sino pong may yabi? Yabi ni David? Si Jesus Christ. Because He will establish a Davidic kingdom. Yan na po yung papasok, yung Davidic kingdom. Because Davidic kingdom is actually in prophecy. Zechariah chapter 13 verse 1, yun po yung sinasabi natin na in that day, there shall be a fountain to be opened to the house of David and to the inhabitants of Jerusalem for sin and uncleanness. Wala nang makasalanan doon. Wala nang karamdaman. Maranasan po yan ng tao bago pa man dumating si Kristo. So they are tasting it on earth to vindicate the character of God. Kasi kung hindi, patutunayan ng Panginoon yan na may kaharian siya dito. Kaya tinuruan tayo manalangin. Ano pong tinuro ng Panginoon sa atin na manalangin? Okay? Sa Matthew chapter 6, 9, 10, sabi po ron, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done where? On earth, as On it earth is. Okay? and heaven. As it is in heaven. So ibig sabihin, itatayo ng Panginoon ang kanyang kaharian sa lupa, subong man sang sa langit. Kung ano ang nasa langit, itatayo niya sa lupa. Bakit? Inangkin ni Satan ito eh. Ngayon, kung hindi magtatayo ang Diyos ng kanyang kaharian, paano niya mapatunayan na siya'y Diyos sa lupa? Kaya tinuruan tayo manalangin, Come, kingdom. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya many profess Christianity
but they lack conversion. True conversion, mga kapatid, na nais ng Panginoon atin pong malasap yung tunay na katwiran ng Panginoon. Kaya ang connection dito, mga kapatid, na hindi lamang tayo formalism, spiritual formalism. Sabi rin po rito, Testimonies for the Church, Volume 9, 129, sabi rito, paragraph 2, in working for perishing souls, you have the companionship of angels. Thousands upon thousands and 10,000 times 10,000 angels are waiting to cooperate with members of our churches in communicating the light that God has generously given, that a people may be what? Prepared for the coming of Jesus Christ. Now is the accepted time. Behold, now is the day of salvation. Let every family seek the Lord in earnest prayer for help to do the work of God. Nangyari na po ba ito, mga kapatid? Kung hindi pa mo, mga kapatid, nangyari ito, let it start in our family. Let's start now. Kung inyong narinig itong mga mensaheng ito, mga kapatid, pray for the Lord's guidance na mangyari ang kanyang kalooban. Bagamat nagkaroon po ng pagkawasak or pagkawagtang ang ating pamilya, hindi pa po huli ang lahat. May pag-asa pa po, the Lord will actually fulfill the demands of His people. Bagamat sabihin natin, mga kapatid, kung hindi man mangyari ngayon, we are expecting that it will happen soon. Okay? So, marami pa actually mga passages po sa Spirit of Prophecy that will give us encouragement na mayroon pong malaking gawain na magaganap in these last days. Okay? Ang warning lang po, mga kapatid, the people of God must endure trials. They must battle against discouragement. Ayan. So wag po tayo ma-discourage and difficulties. But in the name of Jesus, they may come off conquerors. Sila po ay maging conquerors. Patient endurance is rewarded with divine protection, mga kapatid. Kaya ang magpatuloy po hanggang sa wakas, ang siyang maliligtas. Kaya nga po sa ating kaligtasan, may tatlong kalagayan. 3 phases of our salvation. Una, God offers grace that we may enter into His kingdom. That we may be justified. Okay? Yan po yung justification by faith. Na niligtas po tayo. Tayo po ay pinatawad hindi dahil sa ating mabuting gawa, kundi tayo po ay binigyan ng regalo. Tumanggap po tayo. Okay? At inaring ganap tayo na para bagang di nagkasala. Yan po yung justification by faith. Ang pangalawa po, mga kapatid, ay sanctification by faith. Ang pagpapabanal. Sabi sa John 17:17, sanctify them by the truth. Thy word is truth. Ang tanong, mga kapatid, marami po ba sa atin ang sanctified ngayon? Marami po ang hindi. Bakit po, mga kapatid? Dahil they are not following the truth. Mayroong katotohanan na inihayag ang Diyos sa kanyang iglesia, pero ayaw nilang makinig. At pinapayungan nga po ng pastor, ay, wag kayong makinig dyan. Yan po yung pagpayong nila para hindi mabasa ang mga kapatiran. Kasi baka mabasa makuan pa. Ang pagbasa pala, mga kapatid, that is refreshing. Refreshing of the guidance of the Spirit of God. The truth that was presented in the church today, pero ang kaaway po ay nagnanais na no. You cannot. So hadlangan po, mga kapatid. Ngunit ang magpatuloy hanggang wakas, mga kapatid, at hindi ma-discourage, ay siyang magkaroon po ng tagumpay. Okay? A call to faithfulness before Christ's return. Kailangan po ng kanyang bayan na maging faithful.
na sila po ay talagang tapat sa paglilingkod po sa ating Panginoon. We are not to know the definite time either for the outpouring of the Spirit or for the coming of Christ. May mga tao minsan, mga kapatid, karamihan sa mga present truth or mga nagdadala po ng mga mensahe, mayroon po mga lumalabas na time setting na this coming year, tapos na. Katulad po ng Y2K. Y2K po ay akala ng marami ito, tapos na yung sanglibutan kasi darating na daw si Kristo. So there is no definite time because God's people is not ready yet. And the time frame of the Lord is not fall on its right time. Hindi pa po panahon ng Panginoon. Ano po? Soon the battle will be fought and the victory will be won. Okay? Soon the battle. Ibig sabihin, we are still in the battle. Philadelphia's message reminds us to stay faithful until the end. Yan po yung paalala ng mensahe sa mga taga-Philadelphia na magpatuloy. Endure patiently. Yan po yung balita actually sa mga taga-Philadelphia. Kaya ang connection po natin bilang SDA ay makinig din tayo. Makinig tayo, we are reminded na ang mga remnant, ang tunay na labi ay siyang nananatili. Nananatili saan? Nananatili sa tama. Kasi marami ang nagsasabi na, ay, hindi naman kayo nananatili sa iglesia. Bakit anong nangyari po? Ayaw mong lumabas, pero ikaw ay tinataboy. Okay. Mayroong mensahe po pa sa loob para po ito sa iglesia. Pero ayaw ng taong tanggapin. At ikaw po ay accuse pa. Akusahan ka pa. Offshoot ka. Mga kapatid, we are just presenting the message of Jesus to our church. Because sabi po rito, sa ating mga kaibigan, mga kapatid na wala po sa PowerPoint, nandito po sa PowerPoint, sa YouTube po ay mapanood nyo rin po ito. The key of David and Christ's authority. Ano pong ibig sabihin nito? The key of David signifies the power given to Christ to open and shut according to His will. Yan po yung, kaya nga po, pumasok siya sa open door. Revelation chapter 4 po yan. Ang sunod natin na pag-aaral po. No human authority can close the doors and opens for His faithful. Kaya walang pastor, walang sino man kapatid na makapagtaboy sa iyo sa iglesia. Kung itataboy ka sa iglesia, ang pangalan mo mananatili sa aklat ng buhay, kapatid. Ano? So wag kang matakot. Pag tanggalin ka sa iglesia, mga kapatid, patuloy lang. Endure. Endure patiently. The final call to hold fast. The reward for the overcomer is certain if he holds fast until the end. So the faithful must endure until the final sealing. Mayroong pong pagtatatak sa iglesia. Bago pa man po ipapataw ang sanlilo, ang bayan ng Diyos ay kanyang tatatakan una. Ano po ang purpose nun? Kanyang proteksyonan ang kanyang bayan. Yan na po yung Daniel chapter 12 verse 1. Ano po nga sabi sa Daniel 12 verse 1? Michael will stand. Is it literal? No. It's indivisible. God's protection for His people in the last days, because that will be a trouble such as never was since there was a nation. Daniel 12 verse 1. Basahin niyo po mga kapatid, ano? Kasama po yan actually sa serye natin later. Mayroon din po tayong serye sa Daniel, Book of Daniel. Pero later pa po yun. Okay?
So, ano po ang ating nakukuha sa ating pag-aaral sa Philadelphia Church? Philadelphia represents the faithful church during the Great Advent movement. They endure persecution, yet remain loyal to God's word. The open door symbolizes Christ's work in the most holy place and opportunities for God's people. So mayroong bukas pa yung probation. Habang bukas pa po yung probation ng tao, mayroon pa po siyang kalalagyan. Ibig sabihin mga kapatid, you have still a place. Kaya nga po itong mensaheng ito ay magbubukas sa ating mga isipan na pag-aralan po natin. The overcomer will receive divine protection and a place in God's eternal kingdom. Because before the Sunday law, mga kapatid, God's people will be protected. And Sunday law will come. It is a test for those who are newcomers, the great multitude. Yung great multitude will be the second fruit of the harvest. Ang unang pag-aani, mga kapatid, ay mangyayari sa ating iglesia, Seventh-day Adventist Church. Kaya nga po, itong mensaheng ito para sa inyo at para sa akin bilang Seventh-day Adventists. Kaya nga, mananatili na maging tapat, faithful until the end. Huwag nating atakihin yung iglesia na Babylonia. Isa po yan sa nais ng Panginoon na naituro natin. Ang ating iglesia po ay hindi Babylonia. Ang ating iglesia po ay nasa Laodicean condition. Ang Laodicean condition ay kampante na sila because they are professing to be rich pero poor. Buhay pero patay. So, nandun po yung kalagayan ng ating iglesia. Kaya nga po itong mensaheng ito ay natid ng ating Panginoon sa pamagitan po ng kanyang mga propeta at atin pong pinag-aralan. Ang tanong po sa atin mga kapatid, are we walking through the open doors of opportunity? Tayo po ba ay lumalakad sa oportunidad na pinagkaloob ng ating Panginoon na bukas pa hanggang ngayon? Kung magsirado na yan kapatid, wala na tayong pag-asa. Are we patiently enduring trials and remaining faithful to God's Word? Mananatili po ba tayo na may pagtsatsaga na magpapatuloy kahit may trials, kahit may mga pagsubok, na mananatili tayong tapat sa salita niya? Kasi minsan mga kapatid, hindi na tayo nakikinig sa salita niya. Ang ating pong pinapakinggan kung anong sabi ng pastor. Sabi ng pastor ganito. Sabi ni Reverend ganito. Sabi ng ganito, ganito. Ang tanong, is it the Word of God? Kung salita po yan ng Diyos, doon tayo. Ano? So yan po mga kapatid ang paalala sa atin. Are we holding fast to our faith? Tayo po ba ay humahawak ng matibay sa ating pananampalataya, ensuring that no one takes our crown? Huwag nating hayaan ang iba na sulutin ito. Sulutin nila, ibig sabihin mga kapatid, ay ibigyan ka ng trials na mawalan ka na ng pag-asa. No? He that hath an ear, let them hear what the Spirit said unto the churches. Kung may tainga tayo, makinig. Dahil ang pananampalataya po ay dumarating sa nakikinig. Romans chapter 10 verse 17. Okay? So, maraming salamat mga kapatid. Dito po nagtapos ang ating pag-aaral, Prophetic Insights on the Book of Revelation, especially dito po sa Church ng Philadelphia. Okay, any reaction? Meron lang akong tanong. Magandang Sige hapon po. po. Magandang hapon po. Sige Yun, po. yun bang may teksto na kung sino ang nakagapos dito sa lupa, Aha. nakagapos din sa langit. At kung sino yung kinalagan dito sa lupa, kinalagan doon sa langit. Ang ano nila doon, ang meaning daw, halimbawa, pag yung isang membro na tiniwalag na nila dahil nga sabi nila offshoot, wala na, ano na,
din doon sa langit. Kaya Okay. yung iba, ayaw nilang tumanggap sa message kasi ayaw nilang matanggal sila sa iglesia, na mawala yung pangalan nila sa iglesia. Kaya kasi yun ang ibig sabihin nila. Paki-explain daw, Brother Glenn. Okay. Ang sinasabi po sa Biblia, hindi sinasabi na whosoever. Ang sinabi po doon sa Biblia, whatsoever. Pag sinabi nating whatsoever, ay hindi po yan tao. Okay? Yan po ang dapat natin balikan, ano? Whatsoever, okay? Actually, makuan po yan. Isang misunderstanding po yan sa karamihan po na kung saan ay ang sino man daw, ang sino mang kalagan. Oh, ang Mm. sabi doon, ang anuman kasi sabi roon, whatsoever, hindi siya whosoever. Magkaiba po yan. Okay? Whatsoever at saka yung whosoever. Pag whosoever, that is a person. Ang sino man. Pero ang translation, mga kapatid, doon po ano, no, na tinatranslate na ang sino mang kalagan o ang sino mang gapusin. Ganito ay mga kapatid, hindi po ang tunay na pagkasalin at pagkaunawa po sa kasulatan. Dahil ang presentation po dyan mga kapatid ang katotohanan. Ang sino man, no? Ah, sabi dito, tingnan natin na okay, whatsoever. Tingnan natin ha. Ah, ito po ay actually ma discuss po natin 'yan next week actually kasi kasama po 'yun Okay, sa Laodicean na kung saan ay ang whatsoever dito ay katuruan, hindi po siya tao. Tingnan natin yan na okay. sa ating patuloy na pag-aaral. Yan po ay mababasa actually sa may napansin di po dito sa Matthew 28:19. Ang ginagamit po diyan ay whatsoever. Okay, Mm-mm. may dito din po sa nabanggit nyo na talata, yan po ay mabasa natin sa Matthew 18:15-18. Sabi niya, verily I say unto you, whatsoever. Tama no, whatsoever. Hindi po siya Oo, oo. whosoever. Iba po yan. Ah, okay. Okay? Kaya dapat doon tayo sa salita ng Diyos, mga kapatid. Ano? Sabi niya, verily I say unto you, whatsoever ye shall bind, kahit anong mga bagay na inyong tinalian sa lupa, anong mga bagay, hindi yung tao. Okay? Ah, okay. Ayan. Basahin niyo po muli. Matthew 18:15-18. Marami pong nagkakamali dyan na ang kanilang pagkasalin po niyan ay whosoever. Pag sinabing whosoever, kahit ang sino mang na hindi na sulat sa talaan ng iglesia ay hindi rin nasulat doon sa langit. Yan po yung pagkaunawa nila. Pero ang sinasabi po ng Biblia, taliwas sa iniisip ng tao. Hindi po yan tama yung iniisip ng tao o yung translation ng tao, yung pagkaunawa ng tao. Dahil ang Biblia po ay nagsasabi, whatsoever ye shall bind on earth shall be bound in heaven. And whatsoever ye shall loose on earth shall be loose in heaven. So ang word po Mm. dito, whatsoever, hindi Okay. whosoever. Okay. Yan Okay? ang rason kasi ayaw nilang maging David dyan. Oo. Kasi ang sabi po rito, ah kung iyo pong basahin yung council, sa Acts of Apostles po may comments Ellen G. White dito na ito po ay patungkol sa pagtanggap ng katotohanan o yung ano pong napakinggan nila. So whatever you hear at naniniwala ka, then it will be part of you where you will be in heaven. Pero kung ang pinaniwalaan mo pa ay hindi ka naniniwala, then you are bound to hell. Yan po yung ibig sabihin, no? Hindi yung whosoever. Okay? So yan po yung mga kapatid ang isa sa mga misunderstanding. Ano? Kaya kailangan po Okay. balik tayo sa Biblia at saka kung ano pong makahulang pananaw patungkol sa salitang yan. Okay?
I praise God lang sa mga message na narinig ko Aha. na ginamit ka. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa iyo, Brother Glenn. Amen, amen. Glory to God po. Purihin natin ang Panginoon dahil ang Panginoon po ang siyang nagbigay sa atin ng talino. Siya lamang po ang may bigay nito. Siya pong nagbigay sa atin ng katotohanan. Kaya nga po, we are sharing it to our brothers and sisters sa iglesia. Okay? So, anymore, mayroon Salamat pa po, po Guro. bang... Yes, yes po. Ang ganda po talagang sundan-sundan at saka maging makapag-unawa dito sa mga mensahe mo kasi nadadagdagan nyo nga yung mga katotohanan na nasa akin. Parang lumalabas din na talagang meron nga talagang magiging dalawa nga ang klase ng iglesia natin sa ngayong halimbawa na papansin ko yung ganitong aral ay parang napapansin ko na mayroon talagang aral na babalik sa makamundo at saka dito ko na napapansin na dito na ang aral na magbibigay ng pagkain para magkaroon ng righteousness yung ano yung maniniwala Opo. dito ko na rin ay sana ako isa isa ako sa magiging kasama dito pero kung nga napakinggan ko at katotohanan nga ang mga ito kaya lang ang ano hindi ko malabanan yung discouragement parang hindi ko makayanan at saka pagdating ng puso provision ay matimbang ako na magiging hindi rin makatuloy Mhm. yun ang mga discouragement na isang lumalabas sa aking kaisipan na kahit ganitong katotohanan at ang sarap ng pagkain ang kinakain ko na ngayon kaya lang ang nadidiscourage ako na hindi ko nakakahiya sa tao na mag-share at saka mag-share ng ganitong katotohanan at saka gusto ko man pero parang hindi rin nila ako pakikinggan at saka hindi sila maniniwala sa mga katotohanan na i-share ko dahil sa aking ah, sa mga nakita nila na mga gawain ko noon hanggang ngayon. Mhm. Kaya ayun tuloy-tuloy pa rin dahil dito sa misis mo ay sana Panginoon tulungan mo ako na mahinto ko na yung bisyo ko at saka magiging makatotohanan ang pag-iisip ko na ngayon. Thank you, Pastor. Amen, amen. Yun po talagang nais ng Panginoon natin pong maramdaman at maranasan po, no? Dahil kung yan po yung desire ng iyong puso, ang Panginoon po ay talaga, siya po ay tapat din, ano? Na ipagkaloob niya ang iyong ninanais. Kaya patuloy lang, Brother Marshall, ano? Patuloy din po nating indalangin ang ating mga kapatiran na kung saan ay may pag-asa pa na habang may buhay, habang may desire ka, patuloy lang po. There is a struggle, yes. Totoo po yan. Mayroon po talaga struggle na maranasan po natin. Pero ganun pa man, ay sabi nga po, magpatuloy, endure patiently. Katulad po sa mga taga Philadelphia na sila po ay nag-endure hanggang sa katapusan po. Ibig sabihin, talagang patiently waiting for the fulfillment of God's will or prophecy para po sa kanyang bayan. Okay? So Ngayon ko maraming rin, salamat. ngayon ko rin na nalaman na yung dalawang division pala ay na doon ko na-review yung mga message mo nung 1930 at saka 1878 message at saka 1990 doon ko na napansin yung division ng iglesia na kung paano bumalik sa mundo at saka may naiwan na ganitong katotohanan. Thank you, Pastor. Yeah, pansinin natin ano, yung year. Kailan po itong fulfillment po ng Philadelphia? Okay, napansin natin dito sa history. Sa history po ay 1798 up to 1844. Ito po yung panahon ng Philadelphia, no, sa kasaysayan.
na kung sana ito po ay katapusan po ino ng Dark Ages. Yung Dark Ages po ay 538 up to 1798. Yan po yung 1,260 years. Nasa Daniel po yan na pag-aaral din, ano? Daniel chapter 7 and 8. So, yun po yung Dark Ages. Itong Philadelphia po ay after ng Dark Ages. Okay, so nagkaroon po ng Reformation dahil kahapon po na pag-aralan natin yung Sardis. Yung Sardis po ay that was actually 1517 up to 1798. Okay? Kung atin balikan po yung Epeso po ay 31 AD up to 100. Yan po yung Epeso. Ang Smyrna ay 100 up to 313. Okay? And then Pergamos ay panahon po ng 313 hanggang 538. Ayun, 538, yan o, Thyatira, okay, hanggang 1798. Sardis, 1517 up to 1798. So magka-overlap po sila ng Sardis at saka yung Thyatira. Pero itong Pergamum po, yung Philadelphia, sorry, ay 1798 up to 1844, the Advent Message. At yung 1844 hanggang sa ating panahon ngayon ay Laodicea. So mapag-aralan po natin yan sa Tuesday, next week. Okay? Thank you. Okay, so sa ating pong pagtapos, mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay po sa ating pag-aaral dito. Sa ating mga kapatid, shout out po sa ating kapatid dyan sa Australia, Brother Ben. Sino pa po yung nandyan sa online natin? Arabong Hilaw, watching, Sister Erin, Brother Romy. Yeah, shout out po sa inyo dyan. At maraming salamat po sa pagsubaybay. Ito po ay series ng ating pag-aaral sa Prophetic Insights on the Book of Revelation. May 3 times lang po tayo. Tuesday, Wednesday, and Thursday. So next week po ay ating ipagpatuloy yung ating pag-aaral po sa Laodicean and then the important significance of 7. And then we will also discuss about the controversy in the 7 churches. Ito po ay karagdagan ng mga pag-aaral po dito sa ating serye, Prophetic Lessons from the 7 churches, the Seventh-day Adventist connection. Ano pong connection natin sa mga 7 churches na yon? And then after po niyan, ay diretso na po tayo sa 7 seal. Okay? So sa ating pagtapos po, tayo po ay manalangin. Okay. Sa inyo dakila at mabagin po naming Ama na nasa langit kami po ay lubos na nagpapasalamat muli sa biyaya at kagalakan na inyong pinagkaloob sa amin na kami po ay natutuwa at nagagalak dahil sa mensahe na binigyan na po ng probation ng tao na kailangan po na sila ay mananatiling tapat. Kaya nga po aming ninanais na kami po ay kabilang sa mga taong naging tapat at maging tapat, Panginoon. Tulungan lamang po kami dahil kami po ay mahina, kami po ay walang kalakasan, wala pong kapangyarihan, ngunit kami nagtitiwala na kayo po ay makapangyarihang Diyos na magbibigay po sa amin ng tagumpay at maabot ang katwiran ninyo, Panginoon. Salamat at pagpalain niyo po ang aming mga kaibigan, mga kapatid na sumusubaybay po sa programang ito na sila rin po ay inyong kasihan ng Banal na Espiritu. Patnubayan, Panginoon, upang sila ay kasama po sa mga taong inyong ingatan sa panahon po ng pag-uusig at sa panahon po ng malaking kapigatian na mangyari po sa sanglibutan. Salamat, Panginoon, sa inyong pagtugon at kung may mga bagay po na hindi namin nabanggit, kayo lamang ang siyang nakakaalam na masigit sa aming nalalaman.
Kaya nga po't aming ah, sinasampalatayanan ang lahat ng mangyari ayon lamang sa inyong kalooban. Po aming dalangin dahil lamang po sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Let the words of our mouth and the meditations of our hearts be acceptable unto thy sight, O Lord, our strength and our Redeemer. Amen. Amen. Okay, God bless po mga kapatid. Amen. God bless. Okay. Bye-bye. So sa ating mga kaibigan, mga kapatid na nagfa-follow po, mga kapatid, ay hintayin niyo po. Baka kayo ang mapili na magkaroon po ng tala. Ano? So, it's Okay. actually giving an opportunity for us to grow in the knowledge and wisdom. May God bless us and good God day. bless. Bye-bye. Salamat. Okay, maraming salamat po. God bless you. Bye-bye.